Okay, let's continue sa ating third video clip, no? Third video clip ni Lord, no? Ako lang nandito nakaharap sa inyo, pero siya nagsasalita sa inyo, no? Boses ko ginagamit niya, pinapagamit ko sa kanya bilang templo, tahanan, no? Simbahan, no? At bodega na kanya mga wagas na salita dito sa ating sagradong librong Biblia, no? I'm allowing Him to use my body and soul, my voice, no, as His temple, as His church, as the storehouse of His gospel word of God, from His holy sacrament of book of Bible, the precious, glorious word of God, okay? That's the way it happens, no? With my Holy Ghost, with His Holy Spirit, together in one body, okay? That's the way it is. That's why I'm here to you every day, no? Non-stop, okay? Now, let me read Romans chapter 8, verse 4 to 8, okay? Romans chapter 8, verse 4 to 8, okay? Here is the message, no? That the righteousness of the law might be fulfilled in us, no? Who walk not after the flesh, but after the Spirit, okay? So, ito na yung pagpapabinyag, sinasabi ko, no? Do repentance, ask forgiveness, surrender all your sins, be ready to receive the Holy Spirit of God, no? And then, live like Him, walk with Him, take your cross, and follow Him. Yan ang sinasabi, no? Hindi naman sinabing lumakad ka, lampasan mo yung lakad niya. Wag, kasi kasalanan yun, okay? Pag isa yung sa pagkakasala, kasi labis ka. Yan ang nangyayari sa atin, no? Sa gobyerno natin, lumalabis, okay? Alright? Gusto pang daigin ng Diyos, yan ang problema, okay? Now, let me read, no? Verse 4, no? Sa ating Romans chapter 8, verse 4 to 8, okay? That the righteousness of the law might be fulfilled in us, no? Who walk not after the flesh, but after the Spirit, no? Verse 5, no? For they are after the flesh, do mind and things of the flesh, but they that after the Spirit, the things of the Spirit, okay? Verse 6, no? For to be carnally minded and death, no? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay, yan ang sinasabi ng ating verse 6, no? Verse 7, because of the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to be law of God, neither indeed can be. Okay? Verse 8, no? So then, they that are in the flesh cannot please God, no? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog, mga taga-Roma, pahina 8, versikulo taludtod talata 4 hanggang 8, no? Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, okay? Hindi na ako malakad dahil sa laman, kundi ayon sa Espiritu, okay? Namumuhay ako ayon sa kanyang Espiritu, hindi na sa lamang ko, okay? Versikulo 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisi talima sa mga bagay na ng lamang, dadapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, no? Sa mga bagay ng Espiritu. Versikulo 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, no? Dadapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, okay? Yun sinasabi, no? Versikulo 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikigalit, no? O pakikipaggalit, no? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari, okay? Versikulo 8, ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos, no? Ang mga nasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, okay? Malalim na ibig sabihin yan, okay? Now, let me read in Spanish, okay? Spanish, okay? Okay, let me read, no? Romanos Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 8, no? Romanos Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 8. Para que la justicia de la ley si cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Versículo 5, ¿no? Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, ¿no? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿no? Versículo 6, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Versículo 7, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿no? Ni tampoco pueden, ¿no? Versículo 8, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿ok? Versículo 9, ¿no? Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, ¿no?, de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Yan sinasabi, no? So, nasamahan pa natin ng verse 9, no? Basahin natin yung verse 9 dito, no? Alright, ang sabi ito sa verse 9, but ye or you are not in the flesh, no, but in the Spirit, no? It so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Okay, yan ang sinasabi, no? Naisama natin yung 9, no? Accidentally, no? Hindi natin sinasadya. But God wants me to read that in the Spanish, so I read it in English and Tagalog to, okay? I didn't intend to read that, but God put my eye over there, said read until over here in this number, okay? And then let me read in Tagalog version, no? Sa Roma pa na 8 versikulo 4 hanggang 9 na, no? Ang binasa natin, no? Romans chapter 8 verse 4 until verse 9, okay? Romans chapter 8 verse 4 until verse 9, okay? Let me read the verse 9, Tagalog in English, we read it already, no? Dadapat kay wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, no? Dadapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya, okay? Naniniwala pa rin kayo sa mga anting-anting, tanso, pilak, ginto, no? Dinidiyos natin yan, bakal, bato, no? Baon dito, baon doon, tato dito, tato doon, no? Sari-sari. Hiwala tayo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Biblia sa atin, no? Hindi natin niyayakap yung salita ng Diyos. Niyayakap natin yung mga bagay na hindi katotohanan, na nililing lang tayo para natin paniwala, no? Sabi may kaligtasan. Kung may kaligtasan, ba't may namamatay pa, may dala ng ganyan, okay? So walang kaligtasan, no? Tayo nililing lang ng dyablo para tayo dyan maniwala. Yan ang katotohanan, okay? Hindi taong lumiling lang sa atin, kundi dyablo. Gumagamit ng tao ang dyablo, no? Para maling lang ang kapwa-tao, no? Ganun po yan, okay? Hindi natin sinasabing makasalanan yung tao, pero ginagamit siya ng dyablo, so nagkakasala siya. At alam niyang hindi yung totoo, alam niyang mali, no? Kung hindi man niya alam, nagkakasala siya. Yan ang aking paliwanag dyan, okay? Hindi ko sinisisi kung sino nabuhay dyan, lumaki dyan, okay lang. Kasi dumaan ako dyan. Naramdaman ko na naging buhay ko din yan. But God tell me the truth, no? He tell me the truth. He bring me here to tell the truth, to face the true reality of life, no? No idolatry can save you, no? No idolatry can save you, okay? No man can save you. No women can save you. No family can save you. You're the only one who can save ourselves, no? To connect to God, receive the Holy Spirit, live like Him, walk with Him, take your cross and follow Him. Very serious, very, it's clear, no? The Bible said it's very clear, no? Believe me or not, it's up to you now. You are free, no? You are my friend, you are my child and children. That's the way it said on the Bible, no? Kayo mga anak ko, kayo aking mga inaanak, no? Malaya kayo, hindi na kayo aking alipin, no? Kayo aking mga kaibigan, no? Mga anak, yung sinasabi niya, no? Ngayon, nadala ko rito, binabahagi ko sa inyo, no? Nung ako'y nag-aanteng, nung meron ako, nakakuha ako, napapobre ako, kasi ang sampalataya ko sa iba, nabubuhay, napapobre ako, hindi dahil kisatanas nabubuhay. Pero, yun ang sabi ng Biblia, pinaniniwala tayo, no? Ang sabi ko, ba't umuobra? So, ibig sabihin, nagpapobre yung kabila, para malayo tayo ng malayo sa pagsampalataya sa Panginoon Diyos, sa tunay na Diyos, okay? Hindi anting, hindi kahoy, bato, tanso, pilak,
bato, bakal o ginto, no? Hindi yan ang tunay na Diyos. That's the idolatry, no? That's not the real God. The real God is the Holy Spirit who is dwelleth in us, no? In our mind, in our soul, in our human flesh, in our immortal body, as a temple, as a church, as a storehouse of His gospel's precious, glorious word of God. Yun ang totoo, okay? Now, let's go to read in 1 Corinthians tayo, no? Verse 11 to 11. Ang ganda ng sinasabi rito. Balikan natin yung verse na, no? But ye or you are not in the flesh, but in the Spirit, no? So it be the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Okay? Ang sabi sa Tagalogin natin, okay? Dadapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapat kung ang sino ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. No? Balikan ulit natin sa Spanish yung verse 10 na yan, okay? So what he said in Spanish, no? He add me in the Spanish. That's why I read in Tagalog in English, no? And then let's go back to Spanish. Romanos, Kapitulo 8, versikulo 9, no? Mas vosotros no vobis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no? No es de él, no? None of His, no? Hindi siya, no? Yan ang sinasabi. Now, punta na tayo sa ating 1 Corinthians chapter 11, verse 11 to 15, no? 1 Corinthians chapter 11, verse 11 to 15, okay? Here is the message. Nevertheless, neither is the man without the woman, no? Neither the woman without the man, no? In the Lord. Verse 12, no? For as the woman is of the man, even so is the man also the woman, but all things of God. Okay? Verse 13, no? Judge in yourself, it is comely, no? It is comely that a woman pray unto God uncovered, no? And verse 14, that not even nature itself, no, teach you that, no? If a man have long hair, it is a shame unto him. Okay? Yan ang sinasabi. Ito yung mga sinasabi ko, bawal. Oh. Pinagbabawal ng Diyos yung ikaw ay magdamit ng damit ng lalaki, tapos babae magdadamit ng damit ng lalaki, ang lalaki magdadamit ng damit ng babae, no? Maghihikaw, magbaga. Yan ang ibig ko sabihin, okay? But if I trying to explain this to somebody else, he will be upset, no? Because they don't want to be remind them, to teach them to listen, no? That's the way it is, no? It says this on verse 11, no? Balikan natin, no? Sabi ro, nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without a man in the Lord, no? Verse 12, no? For as a woman, it is of the man, no? Even so it's the man also by the woman, but all things of God, no? Verse 13, no? Judge in yourself, it is comely that a woman pray unto God uncovered. Okay? Verse 14, do not even nature itself teach you, no, that if a man have long hair, it is a shame unto him. Okay? Ibig sabihin, pahaba ka ng buhok, ikaw ay lalaki. So, hindi ka babae, ibig sabihin, okay? But verse 15, no, but if a woman have long hair, it is a glory to her, no, for her hairs is given for her a covering. Okay? Yan ang pantakip ng babae, no, sa kanyang laman, no. Yun ang ibig sabihin, kaya may buhok, okay? Sa kanyang dibdib, kaya may buhok sa mahaba, no. Pinahaba ng Diyos ang buhok para takloban ang bagay na dapat takloban. Verse 6 hanggang verse 15 lang pa, no. Dagdagan natin, no. Alright? Dagdagan natin verse 16, no. But if any man seems to be contentious, no, we have no such custom, neither the churches of God. Okay? Yan ang sinasabi nung nung verse 16. Lesama natin yung verse 17. Now in this that I declare unto you, no, I praise you not, no, that ye or you come together not for the better but for the worse, no, but for the worse. Okay?
verse 80, no? For first of all, when ye or you come together in the church, I hear that there be division among your and partly believe it. Okay? Yan ang sinasabi, no? Alright, sinama natin hanggang verse 18, okay? So, basahin natin. So, what we read is 1 Corinthians chapter 11, verse 11 to 18, okay? So, binasa natin to. So, basahin natin sa Tagalog version. 1 Corinto pa na 11, versikulo 11 hanggang 18, okay? Alright, yun ang ginawa natin, okay? Ito ang sabi to, gayon man, ang babae ay di maaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaring walang babae, no? Sa Panginoon, okay? So, it cannot be men, no woman. Woman cannot be no man, okay? That is God's making Adam and Eve, okay? As a couple, okay? So, sabi rito, no? Versikulo 12, sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Dapat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos, no? Created by God. It's the law of God, okay? Versikulo 13, hatulan ninyo ang inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae na sa Diyos ng walang lambong, okay? Versikulo 14, no? Hindi baga ang katagalan din ng nagtuturo sa inyo ay kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya, okay? Yun ang sinasabi sa Tagalog, no? So basahin natin sa versikulo 15, no? Dapat kung ang babae ay may mahabang buhok at ang isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay ng pantakip, no? So God gave the hair for the women. That's the way it is, right? So let me read in versikulo 16. Dapat kung tila mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami ni iglesia man ng Diyos, okay? Versikulo 27, no? Dapat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama, okay? Versikulo 18, okay? Sapagkat una-unay nababalitaan ko kung nagkakatipon kayo sa iglesia at mayroon sa inyong mga pagkakabahagi at may kaunting paniniwala ako. Okay, yan ang sinasabi, no? Now let me read this in Spanish, no? Okay, now let me read in Spanish, no? 1 Corintios kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 18, okay? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, ¿no? Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Versículo 13, ¿no? Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore y Dios sin cobrese la cabeza, ¿no? Versículo 14, ¿no? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonoroso dejarse, ¿no? Crecer el cabello, ¿no? Versículo 15, ¿no? Por el contrario, y la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de vello le es dado el cabello, ¿no? Versículo 16, ¿no? Con todo eso, si alguno quiere, si contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Okay, yan ang sinasabi, okay? Alright. Versículo 17, no? Pero al ansusaro, no? Versículo 17, no? Pero al ansusaros, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, ¿no? Lo peor, ¿no? Sino para lo peor, ¿ok? Versículo 18, ¿no? Pues en primer lugar, cuando os
reuniones como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Okay? Yan ang sinasabi, no? So, let's go to the last one that we have, okay? Sa ating 2 Timothy, no? Sa ating last one, no? Timothy, no? 2 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 20, okay? Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 20, no? 2 Timothy, Kapitulo 3, no? Sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16 to 20, okay? Here is the message, no? But shun profane and vain babblings, no? For they will increase unto more ungodliness, no? Verse 17, and their word will eat as that a canker, no? Of whom is Hymenaeus, no? And Philetus, no? Verse 18, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already and overflow the faith of some, okay? Verse 19, no? Nevertheless, the foundation of God, no, standeth sure, having this real, the Lord knoweth them, no, that are knoweth them that are his, no, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. Okay? Verse 20, last verse, no? But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Okay? Yan ang sinasabi ng verse 20, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, 2 Timoteo, pahina 2, versikulo, bakit 2, no? So, nadagdagan pa tayo ng isa, no? Nang nabasa natin 2 Timothy chapter 2, no? Okay? But it's okay, no? 2 Timothy chapter 2, verse 16 to 20, no? So, mamaya pupunta tayo doon sa, talagang dinagdagan pa para lang mausto natin yung ikatatlong video, no? Okay? Pupunta natin mamaya yung tamang hinanda ko, no? So, dito tayo sa Tagalog version, 2 Timoteo, pahina 2, versikulo 16 hanggang 20, no? Okay? Dapat ilagan mo mga usaping walang kabuluhan. Kaya pala inano sa atin, no? Sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, okay? Habang pinapatulan mo, kinausap mo, lalong maglalaki, no? So, iwasan mo. Versikulo 27, at ang kanilang salita ay kalat-kalat na gaya ng mga granggena, na nasa mga ito ay si Hymenaeus at si Philetus, no? Versikulo 28, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nagsisinsay ng sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba, okay? So, sinisira, na bumibilib ka, naniniwala ka, pero ginugulo ka para mawala ang tiwala at paniniwala mo, okay? Ang sabi rito ng versikulo 1, na ang mga taong tungkol sa katotohanan ay nagsisinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakarana at sa ginugulo ang pananampalataya sa iba, no? Versikulo 20, gayon may ang matibay na pagsasaligan, no? Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatilis na may tatak nito, no? Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa sa sinasambitla ng pangalan ng Panginoon, okay? Versikulo 20, dadapot sa isang malaking bahay, no, ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, no, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, no, at ang iba sa ikapupuri at ang iba sa kasisirang puri, okay? Basahin natin sa Spanish, okay? Okay, tuloy tayo sa ating Spanish, no? 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 16 hanggang 20, no? Hindi ko po sinasadya to, no? I'm not preparing this one, but God He let me to read it for you, okay? So, I have to read it, no? Because He is my guide, He is my teaching. He trying to do everything to me, okay? Now, let me read in Spanish. 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 16 hanggang 20, okay? Ito ang sabi, mas ibita propanas y vanas palabrias, porque condiciran más y más la impiedad, okay? Versikulo 7, y su palabra consermera como gangrena
de los cuales son Himeneo y Pelito, ¿no? Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección y se efectuó y trastornan la fe de algunos. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este cielo, conoce el Señor y lo que son suyos, y apartase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20, ¿no? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de la plata, sino también de madera y de barro, y unos son para unos honrosos y otros para usos viles. Na parang nabasa ko oro, plata, mata rito, no? Parang gano'n, ano? Yung mga salitang mga pamahin, oro, plata, mata sa hagdanan, di po ba? Now let's go to read the right one that I've been prepared for you, no? I told you I didn't prepare that 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 20, no? If you think I mistake to read that, that is your conclusion, that is your opinion, no? But I told you, no, I'm not here by myself. I'm here with the Holy Spirit of God. No? If He wants me to read that, He focus my eyes there, I will read it for Him. I will not gonna ignore that, okay? Alright? Now, let's go focus on our 2 Timothy chapter 3, no? Verse 16 to 20 rin, okay? Here is the message, no? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No, verse 17, no, that the man of God may be perfect, thoroughly punished, no, unto all good works, no, yung sinasabi, no. Ang sabi ng verse 17, okay? Balikan na ulan natin, okay? Verse 20, no, all scripture given by inspiration of God, and it's a profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, no, unto all good works, no, okay? Verse hopes, no, yan pala hanggang ano lang, saglit, no. So yun pala hanggang 70 lang. So adjust tayo, no, 70. So 13 tayo, no. But evil men and seducers shall walk worse and worse, deceiving and being deceived. Verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, no? Verse 15, and that from a child thou hast known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, no, which is in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, and correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, no? Nangyayari sa akin, di po ba? Basahin natin sa Tagalog version, no? 2 Timoteo 3, versikulo 13 hanggang 17, kasi wala pa lang 20, so only 1 to 17 lang, okay? So binabasa natin 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 17, okay? Now in Tagalog, 2 Timoteo 3, versikulo 13 hanggang 17, no? Dadapat ang masasamang tao, ang mga magdaraya ay lalong masasama, no? Ay lalong sasama na mga dadaya, at sila rin ang magdadaya, no? Versikulo 14, dadapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa mga pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mong nangatutuhan, okay? Kay Lord, okay? Versikulo 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, okay? Versikulo 16, no?
ang lahat ng mga kasulatan ng kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, no? Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo ng nasa katuwiran, no? Versikulo 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, turuang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti, okay? Kaya yan ang ginagawa natin, no? Ibinabahagi natin sa pamamagitan ng video na to, different teaching, no? O sharing, whatever, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, no? Nangyayari, alos tugma sa buhay ko, no? Dahil sinasabi rito yung pagkabata, no? Sapul sa pagkabata. Hindi naman ako galing sa pagkabata, pero nung tinanggap ko siya, nagmula uli ako sa pagkabata, no? Naging bago uli ako, naging bago nila lang ako. Yan ang pong ibig sabihin nun, okay? Hindi ibig sabihin hindi na ako magkakasala. Siyempre magkakasala, matutusok, tao lang tayo, no? Pero naiiwasan ko yung dating hindi ko naiiwasan, no? Maraming bagay ako naiiwasan, okay? Para mabanal ko sarili ko, makasunod ako sa lakad ng Diyos, at mamuhay akong katulad niya, binibitbit ko ang krus ko para sumunod sa Kanya, okay? Yun ang ibig sabihin, no? Now, let me read in Spanish, no? 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Mas malos, no? Mas los malos hombre ilos enganadores, no? Irandimal en poder, engañando, no? Y siendo engañados, okay? Versikulo 14, no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, no? Versikulo 15, no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, no? Versikulo 16, no? Toda la escritura es esperada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Versículo 17, ¿no? Y pindi que la hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, okay? Yan ang sinasabi, no? Ako'y natutuwa, no? Hindi ako nalulungkot, no? Kumbaga, nagbasa ako, sabihin, nagkamali ako, sinabi ko, hindi ko to hinanda. Natutuwa pa ako sa nangyari. Bakit? Kasi ginagabi pa ako ni Lord, dinadala pa ako rito. Dahil alam niyang batang-bata pa ako rito, no? Kailan na ako tumanggap ng kanyang tunay na kapanganakan sa ikalawang pagkakataon, no? Mag-aapat na taon na siguro, maglilima, no? Batang-bata pa. Kumbaga sabi sa pulbata, no? Di ba sinabi rito? Since you are a child, but I'm not a child, no? That time that I received the Holy Spirit of God to learn about the things, now when He called me, it's almost only 5 years ago, okay? Now I became a new child of God, a new children of God. That's the way it is, okay? Now let me say closing prayer to each and everyone. Let us pray again, okay? I hope na pag-aan ko inyong kalooban, no? Na bigyan ko kayo ng mga paalala sa kaligtasan at sa katotohanan, okay? Hindi po ginto, tanso, bato, bakal, bato, no? O pilak, no? Ang mga Diyos, no? Ang tunay na Diyos ay Espiritu, okay? Espiritu ng Diyos Ama, at Espiritu ng Diyos Ama ay galing kinunan ng Espiritu ng Diyos Anak, no? Sa iisang Espiritu. Yan po ang totoo niyan, okay? Now let me say closing prayer to each and everyone, no? The Holy Spirit of Jesus Christ, it came from the Holy Spirit of the Father in one Spirit, no? So it means to say the most powerful in God is the Holy Spirit, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit, no? Because if there is no Spirit, there is no Father, no? If there is no Spirit, there is no Word, no? If there is no Spirit, there is no eye. That we said there before is the eye of God, no? No? And then there is no Christ, no? So it means to say it came everything from the Holy Spirit, no? The Holy Spirit is the Father and the Son, okay? Yan, very clear, no? So let us closing prayer to each and everyone, okay? Sana nagustuhan nyo ating pangaral sa bawat isa sa atin, no? May natutunan kayo, nakain nyo pag kinakain ko, pinakakain ko rin sa inyo, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, no?
thank you for guiding me once again this day, this Monday, no? Lord God, the holy 2026, June 15, Lord God. Lord, thank you for guiding me. Teach me everything you want me to be. Lord, healing prayer healing prayer for all these people who's been seeking your healing prayer, Lord God. Lord, whoever watching this accidentally, intentionally, unintentionally, rationally, mentally, etc., etc., Lord, may you touch their heart and mind and soul, no, with their Holy Ghost, with your Holy Spirit, no, as your temple, as your church, as the storehouse of your precious, glorious Word of God. No. In your holy, mighty name, Father, the Son, with the Holy Spirit, in your power, you heal them, Lord God. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of war, Lord God. Lord, protect our President Donald J. Trump, no, to spread the Christianity life in the whole world, in the United States of America and in other country, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen, okay? Yan po yan, no? God bless you po. See you tomorrow, okay?